Sa kampo man ng MILF at maging sa hanay ng gobyerno, may posibleng panagutin kaugnay sa madugong operasyon sa Mama Sapano, Maguindanao. Yan ang naisa-isa sa pagpapatuloy ng Senate hearing kanina. Saksi si Ruth Cabal. Kahit pa may peace talks, pwede raw kasuhan ng murder, direct assault at pagkakanlong sa mga kriminal ang mga miyembro ng MILF na namaril sa mga huhuli sana sa mga teroristang si Marwan at Usman. Ayon yan sa Justice Department. When you say warranted, ma'am, supported by the evidence? Yes, Your Honor. Not decided by any political consideration? Yes, Your Honor. At this point, there is no amnesty. There are no immunity guarantees as I read it. Then we have to really just strictly apply the law and of course the Constitution. Kailangan malaman natin talaga, una, ano yung evidence, meron bang issues ng dismemberment, pag-mutilate, pagpatay sa buhay pa. Pati sila, we can expect meron ganong klaseng discipline na i-impose. May kaso ring katapat kaugnay ng bentahan ng mga armas na kinuha sa mga SAF Commando ayon sa DOJ na sinigundahan ng pulisya. If you possess that firearm that doesn't belong to you, that is illegal possession of firearm. Tapos sa 10591, hindi po pwede mag-possess ng mahaba ang civilian. Kakasuhan po namin yan whenever we catch them. Maging sa panig ng gobyerno, may posible raw panagutin kahit palehitimo ang operasyon na kinasawi ni Marwan at ng 44 na miyembro ng SAF. Kasong kriminal naman daw ang haharapin ng opisyal na umaksyon kahit di otorisado o kasama sa operasyon. Bago nito, inamin ni dating PNP Chief Alan Purisima na nakipagpulong siya kaugnay ng operasyon kahit suspended na. Pero nagbigay payo lang daw siya at hindi nag-utos. This is not only a usurpation of authority, this is also breaking the chain of command. Because it's very clear, the chain of command is here. And you, as a suspended member of as Chief PNP, were issuing orders to keep the acting Chief PNP in the dark on a very critical mission. Why did you feel that that was necessary? Your Honor, I did not give any orders. I gave advice. Bukod sa paglabag sa chain of command, pwede rin daw may panagutin sa grave misconduct. Ano po ang grounds doon sa inyong handbook? Kung warranted po by findings, grave misconduct is dismissible as an offense. This could either be gross insubordination. Mali rin daw ang kawalan ng koordinasyon na isa sa mga napagkasundo ang gawin ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Said public officials may be administratively and even criminally liable. The administrative charges could either be gross insubordination or misconduct in the performance of official duty. Walang pinangalanan pero dati nang inako ni SAF Chief Getulio Napeñas ang paglilihim ng operasyon sa iba pang opisyal, gaya ng bilin daw ni nooy suspended PNP Chief Alan Purisima. I cannot agree that our SAF will be subjected to criminal liability because they did not coordinate with the MILF. Paliwanag ni Napeñas, time on target ang planong koordinasyon. Ibig sabihin, sasabihan lang ang mga dapat makaalam kapag nakaarangkada na ang misyon. Kung nalaman ko ito, sisiguraduhin ko, SecBolts, mga bata ko papasok sa alanganin. Dapat may gasolina niyang mga helicopter mo. Dapat may gasolina niyang mga armored personnel o tangke o kung ano pa. Dapat kung ano man ang mangyari, nakahanda tayo. Ang minog dito 400 Dapat po yan kiniklear sa Director for Operations namin for purposes of coordination to everybody. He cannot just move people that much. Paano kung nagkukudeta na yan? May karapatan siya doon. Hindi ho ba, sir, na meron po kaming regulasyon doon na pagpapaalam. Hindi niyo po naisip na pag walang koordinasyon that the risk will be so high? We bank on the statement nga po ni Police Director General Purisima that he will take care of the coordination kay General Katapang. I informed General Katapang, Your Honor, on January 25. At what time, sir? At about 5:51 in the morning, Your Honor. I confirm that I was texted by General Purisima. At that time? And you immediately contacted General Pangilinan? I relayed it to General Guerrero. Kaya nadiktik naman ang tagal ng pagpapadala ng backup ng AFP. Wala ngang koordinasyon, pero
Saklolo na ang tinawag nito eh. SOS na ito eh. Did the AFP through your command sacrifice the 44 in order to save the peace process? No, Your Honor. Sabi pa ng AFP, kulang daw ang impormasyong binigay ng PNP SAF kabilang ang lokasyon ng mga naipit na SAF. Muli tuloy natanong kung may iba pang nakakaalam sa operasyon kabilang ang Pangulo. A direct approval of the President for the mission to go. There was none. That was really the truth. But then, yung pong dalawang okasyon na nagpunta ako doon, it could be interpreted on my part that there was an implied or a tacit approval for the mission is a go, for the operation is a go. Considering na wala pong sinabi sa akin, yung una, yung pangalawa, walang nakarating sa akin na guidance or anuman na order na hindi na ituloy. Pero kung matatandaan, sinabi noon ng Pangulo na hindi na kailangan ng go signal niya para sa operasyon, nabatid naman niya. Parang it's a rhetorical question, di ba, Lee? Yung, pwede ko ba namin hulihin itong pinapahuli ng korte? Pwede ko ba sagutin hindi? Muling ginit naman ng palasyo na walang nalabag na kahit ano ang Pangulo kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.